Nathan's POV. Saksi si Alexa kung paanong halos mawala siya sa sarili na makipaghiwalay sa kanya si Jackie. Alam nito kung gaano siya nasaktan, kaya siguro naiinis tong makita na pinabalik na naman niya sa buhay niya si Jackie. Pag-angat niya ng kanyang mukha, nakita niya si Andrea sa may hagdan, tahimik na nakatingin sa kanilang dalawa. Bigla para siyang na-guilty, kaya mabilis binitawan niyang kamay ni Jackie. Ngunit nang maisip na walang dahilan para maramdaman niya yon, muli niyang ginagap ang mga kamay ng dalaga. Nakita niyang dahang-dahang umakyat ng hagyan si Andrea pabalik sa kwarto nito at naguguluhan siya sa nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Dapat sana matawa siyang nakita niyang nasasaktan niya ang damdamin ni Andrea, and yet may bahagi sa puso niyang waring nagagalit sa kanyang sarili sa ginagawa niyang to sa babae. Tama bang ito ang pahirapan niya sa kasalanang hindi naman tong gumawa? Pero peste, he's doing this para makaganti sa ama nito, kaya tama lang ginagawa niyang to. Hindi siya dapat makaramdam ng awa sa babaeng yun. Tama lang tong ginagawa niya. After all, ito naman talagang dahilan kung ba't niya ito pinakasalan. No more, no less. Andrea's POV. Habang tumatagal, napapadalas ang paglabas-labas silang tatlo ni na Jackie at Mac. Mas naging komportable rin siya kay Mac ngayon dahil in fairness, mabait to sa kanya. At kailangan niya ng kaibigan kaya't siguro may mga sandali na hindi niya mapigilang maglabas ng sama ng loob niya rito. Yung mga maliliit na bagay lang naman, yung mga kaya lang niyang sabihin dito. At kung si Alexa hindi na nagpupunta sa bahay nila, si Jackie naman halos inaaraw-araw nito ang pagluluto ng dinner para kay Nathan. Kung nung una naiinis siya ngayon, hinahayaan na lamang niya to. At least man lang nakakasalo niyang mag-dinner si Nathan nang dahil kay Jackie. Naninibago pa rin siya kapag nakikita niya ang kakaibang turing dito ng asawa. Pero ano bang magagawa niya? Namamanhid na rin siguro siya at nagsasawa na siyang umiyak gabi-gabi, kaya pinagtuunan na lang niya ng pansin ng pag-aaral mag-bake. OMG! This is the most delicious cake I ever tasted in my entire life. Eksahiradong sabi ni Mac kay Andrea nang patikimin niya to ng lemon cake na ginawa niya. Napangiti siya. Alam niya binobola lamang naman siya nito, pero masarap sa pakiramdam na na-appreciate nito ang mga ginagawa niya. Kahit alam kong binobola mo lang ako, maniniwala na ako sa'yo. Natatawang sabi niya rito. Promise, gusto ko talaga siya. Here, have a bite. Sabi nitong kumuha ng isang kutsara ng cake, akmang ibibigay sa kanya nang biglang pumasok sa kusina si Nathan. Huling-huling niyang pagdidilim ng anyo nito habang nakatingin sa kanila. Si Mac naman waring di apektado ng presence nito. Masaya pa nga nitong nilingon ng lalaki. Dude, dapat matikman mo tong cake na ginawa ni Andrea. Parang walang narinig sa Nathan. Mabilis tong lumabas ng kusina. Napakamat ng si Mac sa napatawa. Kung di ko lang kilalang asawa mo, iisipin ko may period siya ngayon. Napatawa na lamang siya. Sa kabilang banda, may mag-grocery lang ako, ma'am. Binigyan ako ni sir ng pera para mamili ng mga kailangan natin sa bahay. May ipabibili ba kayo? Tanong ni Amy sa kanya. Talagang sinadyang hindi padaanin sa kanya ni Nathan ang perang pambili ng mga kailangan sa bahay. Mistulo lang siyang tau-tauhan sa pamamahay na to. Pwede bang sumama na lang ako sa'yo? Nakakainip din naman dito sa bahay. Natawa ang babae. Kung magsalita kayo, parang kayong katulong dito sa bahay ha. Siyempre naman po ma'am, pwede kayong sumama. Natigilan siya. Para namang napahiya ito nang mariray ang sinabi. Pasensya na po ma'am. Hindi ko alam kung bakit ganun po si sir sa inyo. Hindi ko rin po alam kung bakit pinapayagan yung tratuhin kayo ni sir ng ganun at namula ang mukha nito. Nako, bakit ba kung ano-anong sinasabi ko? Tara na nga ma'am. Habang abala pa si Sally sa paglilinis ng kwarto ni sir, naalibad pa rin ako sa matandang yun eh. Sabi nitong bahagyang napasimangot. Feeling manager? May pait sa mga labing napangiti siya. Tara na nga't baka tanghaliin pa tayo? Yaya niya sa babae. Nagtaksi lang sila papunta sa grocery. Nagulat pa siya na makita sila ni Mac habang nag-aabang sila ng taxi pa uwi. Di na siya nakatanggi pa nang magpilit itong ihatid na lamang sila pa uwi. Thank you, sabi niya sa lalaki habang tinutulungan sila nitong ibaba ang kanilang mga pinamili. I think I deserve a cup of coffee, sabi nito sa kanya, kaya't napilitan siyang igawa to ng kape at papasukin to sa loob ng bahay.
Why do you allow him to treat you like that, Andrea? Matiim na tanong nito sa kanya nang ibaba nito sa mesang hawak na tasa ng kape. Umiwas siya ng tingin. Akala mo ba hindi ko napapansin yung harap-harapang pambabastos niya sa'yo? Nito. Kung hindi nga lang pangit makailan, baka nabigwasan ko ng lalaking yun eh. Mac, come with me, Andrea. Kung hindi kanya kayang paligayahin, hayaan mong ako magbigay nun sa'yo. Sabi ni Mac sa kanya. Natigilan siya sa sinabi nito. Wala pang 1 taon silang magkakilala ni Mac, and yet, kung makapagsalita ito'y parang napakalalim na ng pinagsamahan nila. Sa bagay, this past few days, mas lalo siya nagiging close dito dahil matyaga ito nakikinig sa mga hinaing niya. Yung mga bagay na hindi niya magawang sabihin sa pamilya niya, kay Mac niya sinasabi. I'm sorry kung naging mapanghas ako, Andrea. I promised myself na hindi ako lalampas sa boundaries, but ako ang nahihirapan kapag nakikita kitang nasasaktan. Mac, salamat sa pagiging kaibigan. Salamat din dahil nandyan ka para makinig, pero alam mo naman siguro kung gaano ka kamahal sa Nathan at handa kang magtiis kahit nagbumukha ka ng tanga. For somebody who believes a single reason is enough, matapat na sabi niya rito. Naniniwala akong darating ang panahon, matututunan din niya ako mahalin. Nag-iisa lang babaeng kagaya mo, Andrea, kaya siguro gusto kita. Matapat na sabi nito sa kanya. And from now on, nag-decide na akong palagi nandito sa tabi mo para ipagtanggol ka, Andrea. Lalo pa nang malaman ko mula kay Jackie ang totoong dahilan kung bakit ka pinakasalan ni Nathan. Nathan's POV. Napahinto sa pagpasok sa loob ng bahay sa Nathan. Napakayong ang kanyang mga palad. Narinig niya ang sinabi ni Mac. Sa halip na tumuloy sa loob, sumakay siya sa kanyang big bike. Pinatakbo yon ng matunin palabas ang bahay. Dumiretso siya sa isa sa kanyang mga pub house. Alam na ng waiter kung anong ibibigay sa kanya nang itaas niyang isang kamay niya. Hindi niya maintindihan ano tong takot na nararamdaman niya sa dibdib niya nang makita niya sina Mac at Andrea na mukhang nagkakamabutihan. Hindi niya masisisi si Andrea kung mabaling sa ibang pagtingin nito. Hindi ba't siyang nagtataboy rito palayo sa kanya? Kaya kung may dapat mang sisihin kung bakit napapalipito kay Mac, walang iba kundi siya. Binabaliwala lamang niya yun at gusto niyang ituon ang atensyon niya kay Jackie dahil pilit niyang binubura ang kung ano mang nagsisimula niyang maramdaman para kay Andrea. Pero peste, bakit kahit anong pilit ang gawin niya, hindi niya tuluyang maiwaksi ang tunay niyang nararamdaman sa asawa? Hahayaan na lamang ba niya itong tuluyang maagaw sa kanya nang dahil sa galit na nararamdaman niya sa ama nito? Nagtatalo ang puso't isip niya. Hindi siya dapat magpatalo sa kanyang emosyon? Baka naaawa lang siya kay Andrea kaya siya nagkakaganto. Parang gusto niyang magwala ng mga oras na yon kung kaya't napagbunto na niya ng galit ang isa sa mga tauhan niya na mali-mali ang trabaho ng araw na yon. Galit na binunot niya ang kanyang armas at tinutok dito. Hindi kita pinasusweldohan ng malaki para maging sira. Bulyaw niya rito. Napaluhod sa harapan niyang lalaki dahil first time siyang magalit sa loob ng pub house at first time rin niyang mapagalitan ng ganon. Konting pagkakamali nito samantalang minsan na rin itong nagkamali noon and yet di naman siya nagalit ng ganito katindi. Boss, pasensya na. May sakit na yung anak ko kaya hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Nagsusumamong sabi nito sa kanya. Para namang nawala ang galit niya rito nang malaman niyang rason nito kung ba't dito makapagtrabaho ng maayos. Isinuksok niyang muli sa pantalon ang kanyang dalang armas. Next time, kung may sakit o may problema ka sa pamilya, huwag ka na munang pumasok para di naapekto ng trabaho mo. Yamot na sabi niya rito, tsaka mabilis na itong tililikuran. Bumalik siya sa kanyang pwesto at padarag na naupo. Inutusan muli niyang waiter na dalhan siya ng whiskey. Nagsasalin pa lamang siya ng alak sa baso nang dumating ang ninong Ben niya. Ano na namang pinag-awayan ninyo ni Alexa? Tanong kagad nito sa kanya nang maapo sa tapat niya. Hindi na naman makausap ng matinong babaeng yun at ayaw lumabas ng kwarto. Napapailing na sabi pa nito. Sumenyas siya na isa pang baso. Lumapit ang waiter dalang isang baso. Silaninan niya iyon ng whiskey at iniabot sa ninong Ben niya. Bata, ano ba kasing meron sa'yo na walang ibang lalaki? Bakit ikaw lang nakikita ng anak ko? Anito bago tonggain ang alak na ibinigay niya. Hindi siya makasagot. Alam mo naman kung gaano ako kamahal ang anak ko.
Ayaw na ayaw ko siyang makitang nasasaktan. Babala nito sa kanya. Kaso di naman kita mapipilit kung ayaw mo sa kanya, hindi ba? Ito na nagsana ng whiskey sa baso nito. Bago yung tonggain, napangisi sa kanya. Kung bakit naman kasi, nakuha niya yung mukha ng mama niya? Naiiling pang sabi nito. Di pa rin siya nagsasalita. Bata, kung pwede lang ibili ng pagmamahal ng anak ko, ginawa ko na. Malungkot na sabi nito sa kanya. Kaya nga lang may mga bagay na hindi kayang bilhin ng salapi. Tumawa to ng pagak, tsaka malingisari ng alak sa baso. Ninong, baka masobrahan kayo. Nag-aano lang sabi niya sa matanda. Mas malakas po ako sa'yo, bata. Nakatabang sabi nito sa kanya. Kaya ko pa makipagsabayan sa'yo. Andrea's POV. Lasing si Nathan nang umuwi ng bahay. Nang maipasok to ni Rocky sa kwarto nito, pinalabas na niyang lalaki at kumuha siya ng warm water para linisan ng katawan ng asawa. Tinanggalan niya to ng suot nitong polo shirt at kahit nahihirapan, sinagarin niyang tanggalin ang pantalon nito. Nagulat pa siya nung hilahin nitong kamay niya, tsaka nakangising tumingin sa kanya. Hindi ka pa rin ba sumusuko? Hindi ka ba napapagod? Sita nito sa kanya. Ganyan ka ba kasira para pagtsaga ng isang kagaya ko, ha? Singhal nito sa kanya. Hindi siya umimik. Ayaw na niyang pagtalunan naman nila ito, lalo pat lasing ito. Hinatak siya nito pahiga at saka pumunta sa harap niya at tinagkan siya sa tabi. Sa umpisa naging marahas, ngunit waring nang madama ang tamis na yun, unti-unti itong naging malumanay na waring dinadama na. Siya naman parang nawawala sa sarili. Mistula siyang nalalango sa lasa ng alak sa bibig nito. Buong puso niyang tinugon ang mainit itong ginagawa. Kahit pa nga bukas, mistula na naman siyang basura para dito. God! Bakit ba kahit anong gawin ito sa kanya, para siyang hibang na umiibig dito? Isang hagan lang nito nakakalimutan niyang lahat ng sakit na paulit-ulit itong ibinibigay sa kanya. Mistula na nga siyang baliw. Tama si Mac. Baka nga nag-iisa lang ang babaeng gaya niya na handang tiisin ang lahat ng pasakit as long as kasama niya ang kanyang pinakamamahal na asawa. Kahit siguro si Alexa, hindi kayang pagtitiis na ginagawa niya. Siguro habang nabubuhay siya, wala siya ibang lalaking pakamamahalin, kundi ito lamang. Nathan's POV. Para siyang mababaliw habang inaangkin niya ang labi ni Andrea. Kahit lasing na lasing siya, buhay na buhay pa rin ang kanyang kasangga sa tinura ng babaeng ito. Pumunta siya sa harap nito habang kanyang isang kamay ay nagsimula ng maglakbay. Narinig pa niyang sumisigaw to ng mahina nang magsisimula na siya. Nathan, I love you. Dinig niyang sabi nito sa kanya. Biglay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napahinto siya sa kanyang ginagawa, tsaka parang galit na naupo sa gilid ng kanyang kama. Peste, ano ba tong ginagawa niya? Hindi niya to pinakasalan para iparamdam ang langit. Bumangon si Andrea, yumakap sa kanyang likuran. Mabilis niyang inilis sa mga braso nitong nakayakap sa kanya, tsaka tumayo at tumarap dito. Get out of my room, sigaw niya rito. Nagtatakang tinignan siya ni Andrea. Napapikit siya bago pa magbagong isip niya. Huminga siya ng malalim. Pakiramdam niya nang hihina siya. Mahirap paglabanan ng magandang tukso na nasa kanyang harapan. Lalaki lang siya at hindi siya ganun katatag. Humihingal na hinatak niya to palabas ng kanyang kwarto. Go away and stay out of my sight. Galit na sigaw niya dito at saka mabilis nang isinara ang pinto ng kanyang kwarto. Napasandal pa siya sa pinto habang inihihilamos ang mukha. Andrea's POV. Ang baba-baba ng tingin ni Andrea sa sarili habang tumatakbo papunta sa kanyang kwarto. Nang makapasok, nilak niya yun, tsaka pumasok sa loob ng banyo at binuksan ang shower. Parang paulit-ulit niyang narinig ang boses ni Nathan habang pinapalaya siya nito palabas ng kwarto. Humahagulgol na naupo siya sa tile saka pinagsiklop ang mga tuhod. Nagsisikip na ang dibdib niya sa sobrang sakit ng kalooban na nararamdaman. Muli naalala niya mga sinabi sa kanya ni Mac. Baka nag-aaksaya nga lang siya ng oras. Baka kahit anumang gawin niya, hindi na siya matututunan pang mahalin ni Nathan. For somebody who believes, a single reason is enough. But for somebody who doesn't, all of the reasons will never be enough, Andrea. Parang umi-echo pa sa buong banyo ang tinurang yon sa kanya ni Mac. Baka nga kahit ano pang gawin niya, it's no use dahil sarado naman ang puso ni Nathan para sa kanya.